Last POV. Ito ang araw ng outing. Medyo late na nga rin ako. Masyadong napasarap ang tulog ko kaya hindi ko na namalayan ng oras. Nagising na lang ako na nagsisigaw si Clara. Ang sabi niya nasa ibaba na daw ang daddy nila at hinihintay ako kanina pa. Mabuti na lamang at nakapag-ayos na ako ng mga dadalhin kong gamit. Hindi sasama ang kambal. Ang sabi nila dito na lang daw sila. Pinilit pa nga ni Lino pero ayaw talaga nila. Kinuha ko ng travel bag ko at ang Gigi Supreme Ophidia, medium backpack ko. Sinigurado ko ng mga kakailanganin ko lang na gamit ang dadalhin ko. Kumuha na rin ako ng ekstrang gamit para sure. Ang sabi ni Lino ay may beach at swimming pool ang pupuntahan namin. Sayang lang at walang sumama ng kambal. Nagmadali akong bumaba at nakita ko si Lino na nag-aantay na sa akin. Hindi pa nga rin ako kumakain pero okay lang. Hindi pa naman ako gutom. Nang makita niya ako na malapit na sa pwesto niya ay agad siyang napatayo sa pagkakaupo niya sa may sofa. Nakatitig na siya sa akin ngayon. Simula ulo hanggang paa ay pinapasadahan niya ako ng tingin. Kumunot naman ang noo ko nang mapansin ko na iba ang ayos niya ngayon. Para kasing hindi naman resort ang pupuntahan namin dahil parang may magarbong okasyon siyang pupuntahan. White long sleeve polo at black slacks pants siya. Bakit ganyan na suot mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Iniisip ko nga rin na baka hindi siya sumamat baka ihatid na lang niya ako doon sa may resort. Tumingin naman siya sa may damit niya at mabilis siyang umiling. Nothing, I just want to wear like this. You know, new style for 2024? Buisit na new style for 2024 na yan? Is he kidding me? Seryoso ba talaga siya? Okay na naka long sleeve polo siya, kaysa naman sa nakaslack siya tapos pupunta ng dagat. Are you serious, Lino? Really ha? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi sa sinasabi mong new style for 2024. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. He's so weird. Yes, by the way, you look gorgeous to your outfit today. He said that hindi pa rin niya inaalis ang titig niya sa akin. Oo na, sige na, magpaalam na tayo sa kanila. Mahinang sabi ko sa kanya at lumapit na ako sa kambal at nararamdaman ko naman na sumunod siya. Mga anak, be a good girl and good boy ha? Habang wala si mommy and daddy, huwag magpapasaway sa kanila tito at lola and lolo niyo, okay? Nakangiting sabi ko sa kanila at hinalikan ko na sila sa kanilang noo. Yes po, mami. Magbe-behave po ako, promise po. Behave lang po si Clara. Masayang sabi ni Clara. Niyakap ko naman siya at binitawan ko na siya. Mabilis naman siyang tumakbo papunta kay Lino at kinarga ni Lino si Clara. Meljan, take care, okay? Huwag ka rin masyadong gumamit ng iPad mo at bantayan mong kakambal mo, okay? Alam mo naman na medyo pasaway at makulit siya, hindi ba? Nakangiting tanong ko sa kanya. Habang hinahaplos-haplos ang buhok niya, tumingin naman siya sa akin, ngumiti at tumango siya. Nagulat naman ako nang bigla niya akong yakapin. Napangiti ako dahil sa ginawa niya. Ingat po kayo, mami, he sweetly said habang nakayakap sa akin. Come here, son, I heard Lino. At mabilis namang lumapit si Meljan sa tatay niya. Parehong nakakandong sina Clara at Meljan sa hita ng ama nila. Pareho silang niyayakap ni Lino. Napangiti naman ako dahil sa aking nasisilayan. Ang cute nila. Tumingin naman si Clara sa akin at tinawag ako. Mommy, come here po. Let's group hug po, she said at lumapit naman na ako sa kanila at niyakap sila at kasama na si Lino na niyakap ko. Napansin ko naman ang mga tingin sa akin ni Lino kaya tumingin ako sa kanya at saktong nagtagpo ang mga tingin namin. Ngayon ko lang din napansin na kaunti na lang at mahalikan ko na siya. Nagulat naman ako nang maramdaman ko na parang may nagtulak sa akin at naramdaman ko na lamang ang malambot niyang labi sa may labi ko. Napalaki ang mata ko dahil sa nangyari at mabilis akong umiwas at tumayo ng maayos. Oops! Sorry po, mami. Hindi ko po sinasadya. I heard my daughter said. Clara, why did you push mami ha? May hinahong tanong ko sa kanya. Pero nginingitian lamang niya ako. Daddy, look! Mommy's blushing po oh. Ay, mommy's blushing because she kissed daddy. Masayang sabi ni Clara at parang kinikilig pa to. Dahil aksidenteng nahalikan ko si Lino, napalaki naman ako ng mata dahil sa sinabi niya. Etong batang to, kay bata-bata pa, pero alam na mga ganong bagay. Hindi ko alam pero bigla akong nahiya, lalo na't mismong sa harapan ng mga anak namin kami naghalikan. Well, aksidente lang naman yun, sabi nga ni Clara, ay hindi niya sinasadya, pero bakit pakiramdam ko'y sinasadya niya talaga. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Baby, don't do that again, okay? I asked at tumingin kay Lino. Nakita ko naman na parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. But mommy, I asked Tito Sobel if paanong ginagawa ng mag-asawa. Then he told me na nakikiss daw po sila.
You and Dad are married na? It means normal na daw po yun. She innocently said. Hindi ko mapigilan tumingin kay Lino at ganun din siya dahil nakatingin din siya sa akin ngayon. Hindi pa pala alam ng kambal na hindi na kami kasal ni Lino. Hindi ko rin nabanggit pa sa kanila ang tungkol doon. Anak, hindi naman kailangan na kahit kasal na'y magkahalikan na lang. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo ang bata mo pa para pag-usapan ng topic na yan, okay? Promise me na hindi mo na uulitin. Mahinahong tanong ko sa kanya. Anak, kinakausap ka ng mami mo. Opo, mami. Sorry po. I won't do that again. Sorry po. Mahinang sabi niya habang nakayuko. Ngumiti naman ako, tinaplos ang buhok niya, tinalikan ng noo niya. Kids, we need to go now. Take care, okay? Huwag magpapasaway. Dapat nga'y kasama kayo. Pero ayaw niya namang sumama. He said to our twins. Kasi po, Daddy, hindi na po kailangan eh. Mas okay na nga po hindi kami kasama ni Kuya para po mas bagbanding po kayo ni Mami, she said, habang nakayakap sa kanilang ama. Tumingin naman ako kay Meljan pero tahimik lamang siya na nakaupo sa kandungan ni Lino. Meljan, are you okay? Are you not feeling well? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Dahil kanina pa siya tahimik. Alam ko naman na tahimik talaga at seryosong batang ito pero halatang wala talaga siyang gana ngayon. Pinakiramdaman kong noo at leeg niya kung mainit ba siya or hindi. I'm okay, Mom. I'm just going to miss you and Dad, he said at nakasimangot na to ngayon. Kung ganun, bakit ayaw niyo sumama sa amin? Nagtatakan tanong ko. Because of what Clara told you? She's right, Mom. Maybe may right time naman po for us na buong family po tayo, he said. Hinalikan naman ni Linong noon ni Meljan at patuloy pa rin na niyayakap. Alright, kailangan na naming umalis ng mami niyo, okay? Bibili kami ng pasalubong niyo. He said at hinalikan na niya isa-isang kambal at ganun din ako. Bubuhatin ko na sanang travel bag ko't backpack pero inunahan ako ni Lino. Tumingin siya sa akin. Ako na maghahawak nito. He said, umupo naman na yung kambal at pinagpatuloy ni Meljan ang panonood niya sa iPad niya at si Clara naman ay nanonood ng SpongeBob sa may television. Lumabas na kami ni Lino. Hindi ko mapigilang matawa dahil ang cute ni Lino. Paano ba naman kasi nakasabit ang backpack ko sa isa niyang balikat at halatang pambabae ito? Hindi na rin kami nakapagpaalam kanila Mom and Dad dahil wala naman sila sa may sala kanina. Siguro itetext ko na lamang sila. Pumasok na ako sa loob ng sasakyan niya at nilagay pa siya muna sa backseat ang mga gamit ko bago siya pumunta sa may driver's seat. Hindi ko naman mapigilang ngumiti ulit dahil sa kanina para kami isang buong pamilya kung titignan. Kung sana lang at wag na pala. Hindi ko alam kung saan lugar kami pupuntahan ni Lino. Halos isang oras na siya nagmamaneho. Baka naman malayong resort na yun. Tumingin ako sa bintana dahil nakikita ko mga yate. Nagtataka akong tumingin kay Lino. Nandito kami ngayon sa Manila Yacht Club. Pinapasok naman ni Lino ang sasakyan niya sa malawak na parking lot. Tara na't baka mahuli pa tayo, he said at kinuha na niya ang mga gamit ko sa backseat. Lino, saan ba talaga tayo pupunta? Isla ba? I asked. Tumingin naman siya sa akin. You will find out later, he said at nauna na siyang naglakad at sumunod lamang ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko ngayon. Ang laki ng yacht. Ang iba naman ay medyo maliit habang naglalakad kami ay palaki na mga yating nakikita ko. Mas malaki pa sa aming tao. Ang gaganda ng iba talatang pangmayaman. Napatigil naman ako sa paglalakad nang huminto si Lino. Kaya naman hindi nasahan nauntog ang mukha ko sa matigas niyang likod. Are you okay? He asked. Tumango lamang ako. May tinignan siya kaya tinignan ko rin kung anong tinitignan niya at napalaki ng sobrang mata ko at napanganga dahil sa aking nakikita. Isang napakalaking yate na may 4 na palapag at ang ganda rin ng design na talatang isa ito sa mga luxury yacht. Close your mouth, woman. Let's go inside the yacht, he said. Nauna na siyang naglakad at umakyat sa may hagdanan dito sa malaking yate. Binati naman siya ng isang trabahador dito. I guess at binati rin niya ito. Hindi talaga ako makapaniwalang nandito ako ngayon sa malaking yate. To be honest, hindi naman itong unang beses kong sumakay sa yate. Pero iba kasing pakaramdam ko ngayon. Dahil nasa malaking yate na ako ngayon. Nilibot ko lang ang tingin ko sa paligid. Habang sinusundan si Lino, ang ganda talaga. Nakakamangha. Magkano kayang renta ni Lino dito? Mahal siguro. Nilagay na niyang gamit ko sa isang malaking sofa na kulay itim. Umupo siya tumingin sa akin. Pero hindi ko na siya pinansin pa't umupo rin ako habang nililibot kong paningin ko dito sa loob ng yate. Sobrang lawak at laki. Hindi ko inaakalang makakasakay ako ngayon sa isang yate na sobrang laki. Kaunti lamang ang design dito sa loob ng yate.
Labas pa lang ay halatang mayaman na ang may-ari at dito naman sa loob ay mas nangingibabaw ang ganda. Nakaupo kami ngayon sa sofa at tanaw na tanaw dito ang full view ng karagatan. Salamin lamang ang harang dito kaya kitang-kita mong malawak na karagatan. Nakakatakot hawakan ng mga bagay-bagay dahil pakaramdam ko'y kapag may nasira ako dito ay baka mas malaki pang presyo nito kaysa sa sweldo ko sa pagmomodelo. Did you like it? I heard he asked. Kaagad akong tumango ng ilang beses. Sobrang nagustuhan ko talaga. Sayang lang at wala ng kambal. Paniguradang matutuwa sila kapag nandito sila ngayon. Lino, tanong ko lang magkano ang renta mo dito? Ang ganda kasi ng yate na to eh. Tapos halatang mahal ang presyong binayad mo. Nagtatakang tanong ko sa kanya. Nakita ko namang natawa siya kaunti pero mahina lang ang pagtawa niya. Inosente ko lamang siyang tinignan habang tumatawa siya. Hinintay ko na lang siyang matapos na tumawa at sagutin ang tanong ko sa kanya. This is not free for rental at hindi ko to pinaparenta. This is my yacht, Telma. Or should I say, this is our yacht? I buy it at cost of 10 billion USD. Pinili ko to since 3 years ago. He said at talagang napalaki ang mata ko at nakangangan ako ngayon dahil sa sinabi niya. Tila humintong tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. $10 billion? Hey, what happened to you, wife? Are you okay? Hey, he asked. Hindi ko magawang magsalita ngayon. Hindi ko rin alam kung paano ako magre-react sa sinabi niya. Nakatingin lang ako sa kanya. Kunot noon naman siyang nakatingin sa akin. Hey, sagutin mo ko, Telma. Ayos ka lang ba? Kung hindi mo sasagutin ang tanong ko, hahalikan kita at aangkinin ngayon. Sa loob ng yate ko. Sabi niya pero hindi nagproseso ito sa utak ko at tanging naiisip ko lang ay ang $10 billion na sinasabi niya. Hindi ko magawa pang sagutin ang tanong niya. Wala rin akong masabi ni kahit isa na galing sa bunganga ko. Nakatingin pa rin ako sa kanya and I just realized na magkadikit na ang mga labi namin ngayon. Hindi ako nakapag-react sa paghalik niya sa akin. Pinagpatuloy niyang paghalik sa akin, hindi man lang ako tumugon sa mga halik niya. Naramdaman kong nakahawak siya ngayon sa baba ko. At pinakatitigan niya ako. Telma, he said. What happened to you, baby? Bakit hindi ka na nagsasalita at gumagalaw dyan? Nag-aalalang tanong niya at sinabunutan na rin niya ang buhok niya. Napatulala na lamang ako habang nakatingin sa kanya. Nagising ako sa realidad nang marinig kong nabasag ng isa sa mga babasaging gamit dito sa loob ng yate niya. Tinignan kong nabasag at kunot-no akong tumingin kay Lino. Seryoso ito nakatingin sa akin at hawak-hawak niyang buhok niya. Nakaupo siya sa tabi ko. Lino, mahinang banggit ko sa pangalan niya. Anong ginawa mo? Why did you do that? Bakit mo binato yun? Sayang naman at mukhang mamahalin pa. Kunot noong sabi ko sa kanya. Hindi pa rin nawalang pagkaseryoso ng mukha niya. I don't care to that shit. You are the most important, Telma. Now tell me, what happened to you? Bigla mo na lang ako hindi kinausap at hindi ka na rin nagsasalita. I kissed you but you didn't even respond. Naiinis na sabi niya at sinasabunutan niya pa rin ang buhok niya. Diyos ko, Lino, ano bang nangyayari sa'yo? Mabilis akong lumapit sa kanya, tinawakan ang dalawang kamay niya na hawak-hawak ngayon ang buhok niya. Pinilit kong tanggalin ito pero mas sinigpitan lang niya pagkakasabunot niya sa buhok niya. Lino, ano ba? Bitawan mo na nga yung buhok mo. Isa. Naiinis na sabi ko sa kanya at pilit na inaalis ang kamay niya sa may buhok niya. Nang hindi pa rin niya ito binibitawan ay mahina akong pinalong kamay niya pero walang nangyari dahil patuloy niya pa rin sinasabunutan ang buhok niya. Isa na lang talaga, kapag hindi mo pa binitawan yung buhok mo, iiwan kita dito. Pagbabanta ako sa kanya at dahil sa sinabi ko'y mabilis niyang binitawan ang buhok niya at mariin na nakatingin siya sa akin, na para bang kinakabisado niyang buong mukha ko. Don't leave me, wife. Madiin na sabi niya habang nakatitig sa akin. Hindi ko maiwasang mapatitig sa magaganda niyang mata. Kasi naman ikaw ang tigas din ng ulo mo, nainis na sabi ko sa kanya at umayos na ako sa pagkakaupo ko. And it's because of you, wife. He said, kumunot naman ang noo ko dahil kanina pa niya ako tinatawag na wife. Lino, stop calling me wife. I'm not your wife anymore. It's been 5 years since the day na naghiwalay tayo. Just please, Lino, pakiusap ko sa kanya. No, I don't care. And what are you saying, wife? Asawa pa rin kita. Hindi pa tayo hiwalay. Tila nababaliw na sabi niya sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kaba dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin ngayon. Nakakatakot. At ang nakikita ko ngayon ay isang titig ni Lino. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin ngayon ay ganun din ng mga panahon na mag-asawa pa kami sa tuwing sinasaktan niya ako. Eto na bang sinasabi ni Kuya David na baka saktan ulit ako ni Lino? But I trust Lino. Alam ko nagbago na siya, halata namang nagbago na talaga siya. Pero bakit iba yung ngayon? Bakit ganyan siya?
Lino, please stop looking at me like that. You're scaring me again, Lino. Mahinang sabi ko sa kanya. Malakas na rin ang tibok ng puso ko. Sana maling iniisip ko at sana walang gawing masama ulit sa akin si Lino. But he didn't listen for what I said to him. Nakatitig pa rin siya sa akin ngayon. Dapat nga masani na ako sa mga titig niya, kaso parang bumabalik na naman ang mga bangungot na alaala ng nangyari noong mga panahong kasal pa kami. Don't be scared, Telma. Shh, I'm sorry. I just can't stop but to stare to your beautiful face. May hinahong sabi niya at hahawakan ng dalawa niyang kamay ang pisngi ko at may ingat na hinaplusyon. Medyo guminhawa naman ang nararamdaman ko dahil sa sinabi niya, siguro masyado lang ako nag-overthink kanina. Come here. He said at hinila niya ako papunta sa may hagdanan dito sa yacht niya. Pumunta kami sa may ika-4 na palapag dito sa yate niya. Nang makita kong view ay hindi ko mapigilang mamangha. Sa aking nakikita, sobrang ganda ng tanawin. Dala mo bang phone mo? Tanong ko sa kanya. Tinignan naman niya ako at sa kanya kinuha ang cellphone niya at pinakita sa akin. Yes, why? He asked. Can I borrow your phone? I just want to take a picture to the view. Look, ang ganda kaya, I said. Tumango naman siya at ibinigay sa akin ang cellphone niya. Kaagad ko namang nabuksan ang cellphone niya. Dahil wala itong password, pinicturean kong view at mga video na rin ako. Lino, can you take me some picture? I asked again. Napatas ang kilay niya sa sinabi ko. Pero kalaunan ay kinuha na rin niya ang cellphone niya. Nag-post naman ako tinintay na mapicturean ko si Lino. One more time, wife? He said pero hindi ko nalang pinansin ang sinabi niyang wife sa akin. Tumalikod naman ako at hindi gumalaw at tinintay na mapicturean ako ni Lino. Here, tignan mo na lang. He said at binigay ulit sa akin ang phone niya. Tinignan ko naman ng mga litratong kinuha niya sa akin kanina. Ipasa mo sa akin to mamaya ha? Sabi ko pinagpatuloy ang pag-scroll. Napakunot naman ang noo ko ng litratong nakita ko. Ngayon lang din ito, agad kong hinampas ang kaliwang balikat niya. Bastos ka, bakit sobrang zoom nito? At mismong sa may dibdib ko pa? Nainis na sabi ko tinampas ko ulit siya. Tinignan ko naman siya at nakita ko nakangisi na siya sa akin ngayon. Tinignan ko lamang siya ng masama at pinagpatuloy kong pag-scroll dahil baka may iba pang picture. Pero wala naman. Yung kanina lang talaga dahil sobrang naka-zoom sa may bandang dibdib ko. Medyo kita pang cleavage ko. Dahil nga sa may kalakihan naman talaga itong hinaharap ko. Ano ba? Agad na sabi ko. Dahil mabilis niyang kinuha ang phone niya sa akin. Akin na yun, Lino, sabi ko at pilit na kinukuha ang cellphone niya. No, this is my phone, he said at tumigil na ako sa pagkuha ng cellphone niya. Nakasimangot lamang akong tumingin sa kanya. Manyak, sigaw ko sa kanya. Pero ang gago, nginisahan lang niya ulit ako. Nabubwisit talaga ako sa ngisi niya para may gagawin siyang hindi maganda. Tsk, you want to swim? There, may pool doon. You can swim if you want, he said at agad kong tinignan ang tinuturo niya sa may ibaba. Napalaki ang mata ko sa aking nakita. Tama siya dahil may pool dito tang sosyal Ang ganda ng pool. Sa tingin ko, 20 taong kakasya dyan o baka nga sobra pa. Dahil may kalakihan din naman ang pool. Nasa may second floor ito at hindi ko na napansin kaninang tumataas kami dahil sinusundan ko lang siya. Really? Paninigurado ko. Yes, go ahead. Swim now if you want to, he said. Mabilis ko siyang hinila pababa. Nandito kami ngayon sa may unang palapag kung saan ang mga gamit ko. Bala ko mag-2-piece at hindi naman siguro ako pagsasamantalahan ni Lino, hindi ba? Saan ang banyo dito, Lino? Tanong ko sa kanya. Tinuro naman niya ito papasok na sana ako sa CR at sa saradong pinto pero bigla siyang nagsalita. Do you want me to change you, Telma? He asked at may nakakalokong ngisi sa labi niya. Sinamaan ko lang siya ng tingin at tinirapan siya bago ko isinaradong pintuan. Nagpalit na ako at naka-2-piece na ako ngayon. Kulay itim naman ito. Lumabas na ako at hindi ko nakita sa labas si Lino. Baka nasa may pool area na siya. Kinuha ko naman ng beach blazer na kulay puti. Umaandar na rin ang yate at hindi ko alam kung saan kami patungo ngayon. Napansin ko rin na walang dalang mga damit si Lino. Simula kanina at masyadong formal ang suot niya. Well, siya na rin ang sabi sa new style daw yun. Leche ni ngayon ko lang nalaman na bagong style palang ganun ngayon. Hindi ako updated Kinuha ko ng towel, phone and sunglasses ko at pati slippers ko'y kinuha ko na rin. Tumas na ako, tama nga ako dahil nandito na si Lino. Ganun pa rin ang suot niya, nakaupo siya sa may isang pool lounge chair. Nakabukas din ang polo niya at kitang-kitang nagniningning niya mga pandesal. May suot na rin siyang shades at nakaunan siya sa isa niyang kamay. Okay, hot na talaga siya. Iniwas ko ng tingin ko sa nakakalaway niyang perpektong katawan. Inilapag ko ng dala ko sa isa pang pool lounge chair at tinanggal ko ng blazer ko. Tinignan ko ulit si Lino at namataan ko siyang nakatingin sa akin. Tinaasan ko lang siya ng kilay at nakita ko naman pinapasadahan niya ng tingin ng katawan ko at ngayon ko lang naalala na nakatupis nga pala ako. Manya ka talaga? Naiinis na sabi ko at pumunta na ako sa may pool at sakto lang naman
ang temperatura ng tubig. Pinapanood lamang ako ni Lino. Pinagpatuloy ko ng pag-swimming. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras na ako nakababad dito sa pool. Nakakaramdam na rin ako ng gutom dahil hindi pa ako kumakain ng pang-umagahan. Umalis na ako sa pool at kinuha ang towel ko. Lumapit ako kay Lino at busy naman siya ngayon sa pagtingin sa cellphone niya. Tinapik ko siya sa balikat niya at agad naman siyang tumingin sa akin. "Why?" he asked. "Nagugutom na ako. May pagkain ba dito?" Diretsong sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot at tinignan naman niya ang katawan ko bago ngumisi. "What do you want to eat?" he asked while smirking. Hindi ba siya nagsasawa sa kakangisi niya para talaga siyang manyakis kapag ngumingisi? "Anything," I said at mas lalo lamang nakakilabot ang ngisi niya sa akin. "Really? So even a big brown hotdog ay kakainin mo?" he asked at nakangisi pa rin siya. Napalaki ang mata ko sa sinabi niya. "Tang-inang big brown hotdog na yan? Ang bastos mo talaga?" Nainis na sabi ko, tinampas ko ulit siya. Tumawa naman siya, tinawakan niyang kamay kung pinaghahampas ko sa kanya kanina. "I'm not. Nakakain naman ng hotdog at sabi mo nga anything. Bakit, hindi ka ba nakakain ng hotdog? You're so green-minded, wife," he said at tumawa na naman ito ng malakas. "Dali na kasi, nagugutom na talaga ako." Naiiritang sabi ko sa kanya. Tumayo naman siya at kinuha ko na ang iba kong gamit at sinundan siya. Pumunta kami sa ikatlong palapag ng yating to. Dito daw ang mga kwarto. May 4 na kwarto at may 2 banyo. Dito na rin ang mini kitchen. May kinuha naman siya sa ref at nagluto na siya. Hinintay ko lang na matapos siya na ipirito ang hotdog. Nakita ko naman ang tinapay at dito ko na lang siguro ipapalaman yung hotdog. Hindi ko maiwasang malungkot. Namimiss ko na kasi ang kambal. Hindi talaga ako sanay na nawawalay sa kanila. Hindi ko rin alam kung may signal dito. Tignan ko nga ang phone ko at mahina ang signal. Sinubukan ko makipag-video call sa kanila kuya or mom and dad. Luto na at nilapag na niyang 3 hotdog na malalakit matataba sa lamesa. Kumuha naman ako ng isang tinapay at nilagay kong hotdog sa may tinapay at kinain to. Nakaupo naman sa isa pang upuan si Lino. "Lino, saan ba talaga kasi tayo pupunta? At bakit kailangan pang gumamit ng yate? Kabilang isla ba? Malayo ba doon sa resort na yon?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. "Malalaman mo rin," he said at pinanood niya lang akong kumain. "May signal kaya doon? Gusto ko na makausap ang mga kambal. Namimiss ko na sila. Kung sumama lang sila, mapapanatag ang loob ko at paniguradong mag-e-enjoy sila dito." Nakakalungkot na sabi ko. "Don't be sad. We will try to contact them later on, okay? Kumain ka na muna. Soon, isasama na natin ang kambal." May hinang sabi niya, tinawakan naman niya ang kamay ko. Nagkatingin na naman kami ni Lino at mabilis kong inilay yung kamay ko sa kanya. Saan nga kaya dadalhin ni Lino si Telma? Sa kanilang pag-alis ay may mabuong pag-ibig kaya? Muli kay Telma para kay Lino? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.